What? Iritabling tanong ni Kairi nang makitang nakangisi ang gago niyang kaibigan sa kanya ng mga sandaling iyon pagkatapos nitong sabihin na gusto nitong ligawan si Abbay. Wala naman. Kitang-kita ko kasi sa mukha mo na parang galit ka, bro. Nagsiselos ka ba? Nakangising tanong pa ni Seiichi. What? At bakit naman ako magsiselos kung liligawan mo siya? Go on, I have nothing to do with her. Really? Sigurado ka ba diyan? Fuck off. Kung wala ka nang gagawin, lumayas ka na. Marami pa akong gagawin, pagtataboy ni Kairi sa kaibigan saka kumuha ng magazine at binato rito. Mabilis naman ang naging reflexes ni Seiichi at nasalo niya ang ibinato nito sa kanya. Okay, sabi mo tatawa, tawang sagot niya saka tumayo na at lumabas ng study room. Naiwan naman si Kairi na iling-iling habang nakatingin sa mga files tungkol sa patong-patong na kasong isinarmpa niya kay Henry Scott tulad ng rape, physical abuse, at grave threats. Hindi pa kasama doon ang iba pang kaso nito tungkol sa drug cartel na diskubre ng mga pulisya. Sa ngayon, kailangan na lang niyang puntahan si Abbay para kausapin. Gusto niyang malaman kung handa na ba itong harapan si Henry Scott, maging ang mga tanong ng mga investigator sa kanya. Inayos ni Kairi ang mga papeles at inilagay sa isang maliit na iyon na attache case. Matapos niyon ay inayos niya ang sarili bago lumabas ng study room. Habang naglalakad sa pasilyo ng second floor patungo sana sa kwarto ni Abbay ay narinig niya ang malakas ng halakhak ng kaibigang si Seiichi na tila ba may kausap ito. Hindi maintindihan ni Kairi kung bakit sa halip na tumuloy siya ay mabilis siyang nagtago sa isang sulok at parang tanga na nakinig usapan ng mga ito. May kutob kasi siyang si Abbay ang kausap ng magaling niyang kaibigan. Shit! What I'm doing? Patulong na tanong ni Kairi sa kanyang sarili habang ang tenga ay nakikinig sa mga ito. Kung liligawan ba kita, papayag ka? Tanong ni Seiichi sa dalaga habang nakangisi. Ha? Bakit naman, napahinto si Abbay sa akmang pagsasalita nang biglang sumenya si Seiichi na tila ba may itinuturo sa likuran. Kumunot ang kanyang noo dahil hindi niya iyon maintindihan, kaya ang ginawa ng lalaki ay kinuha nito ang cellphone ay nag-type doon ng kung ano. Nasa likod si Kairi at nakikinig sa usapan natin. Sabayan mo lang ako at pagselosin natin siya. Don't worry, alam kong si Kairi ang crush mo kaya pagselosin natin ang manhid na iyan para bumigay, saad ni Seiichi sa message na tinip nito sa cellphone saka kumindat pa sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Abbay sa nabasa sa kakagat-labing na patingin sa likuran ni Seiichi, pero wala siyang maaninag doon na kahit ano. Gayunpaman, ewan niya pero naniwala siya sa lalaki kaya naman sinunod niya ang tanong nito. Ano nga ulit ang tanong mo, Seiichi? Kinakabahan na kunwaring tanong niya sa lalaki. Sinikap niyang maging casual lang ang tono ng pakikipag-usap pero ang lintik niyang puso ay biglang nagwala nang malamang pinakikinggan sila ni Kairi. Saka bakit naman nagtatago pa ang lalaking iyon para makinig sa kanila? Like Kale. Interested kaya itong malaman ang isasagot niya kay Seiichi. Pero bakit naman? Matapos siya nitong i-reject ay biglang magiging interesado ito sa buhay niya. Ang sabi ko, papayag ka ba kung liligawan kita? Pag-ulit naman ni Seiichi sa tanong niya sinadya pang lakasan ang boses para marinig ng ungas niyang kaibigan na nagtatago sa sulok. Muling kumindat si Seiichi sa kaharap na dalaga bilang senyales na kailangan nitong sumagot. Tahimik namang tumango si Abbay sa kasinikap na huwag na utal sa pangalawang pagkakataon. Kundi baka makatunog si Kairi na scripted ang usapang iyon. Pwede naman since single ako, sagot naman ni Abbay na sinadya ring lakasan ang boses. Sinigurado talaga niyang makakarinig iyon ng pusong bato na si Kairi. Nag-thumbs up naman si Seiichi biglang sign na nagustuhan niya ang pag-acting nito. Really? Akala ko si Kairi ang crush mo pero payag kang ligawan kita, muling tanong ni Seiichi na nakangisi pa rin. Sigurado siyang pula na ang mukha ng kaibigan niya sa galit habang nakikinig sa kanila ng mga oras na iyon. Nireject na niya ako dahil wala raw siyang romantic feelings na nararamdaman sa akin. Kaya bakit ko naman hahayaan ang sarili ko na malungkot? Sa ganda kong to. Pati mga aso sa amin, hinahabol ako, sagot naman ni Abbay sabay sulyap sa likuran, subalit wala pa rin siyang makita na kahit sino. Sa narinig ay malakas na napahalakhak si Seiichi dahil sa sinabi ng dalaga. Pero maya-maya isumeryoso rin siya sa kanagsalita, right, you're beautiful. So in isa best friend's case,
he was a fool because he didn't realize that. Well, we'll see. That idiot will regret it the moment he finds out you like someone else, makahulugang saad pa ni Seichi sa dalaga. Samantala, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Kairi habang nakikinig sa usapan ng dalawa. He couldn't understand Kavai, he was so angry with them when they hadn't done anything wrong. That moron, buong gigil na bulong ni Kairi sa sarili. Kung makapagsalita naman si Seichi ay parang love expert. Samantalang ang tagal nitong nabaliw sa kanyang kapatid na si Keiko, na sa huli ay muling nakipagmabutihan sa ex-husband nito. Well, wala naman talaga siyang pakialam kung magkagustuhan si Abi at Seichi. Kung gusto nilang magligawan, then fine. Gawin nila ang gusto nila at gagawin naman niya ang trabaho niya. Saka ano raw? Magsisisi siya. Bakit naman siya magsisisi? Ano naman kung may ibang magugustuhan si Abbay? Hindi niya hawak ang buhay ng babae kaya may karapatan itong gawin kung ano ang gusto nito. If that's what makes her happy, then go. He has nothing to do with it. Ipinasya na lang ni Kairi na muling bumalik sa study room. Mamaya na lang niya kakausapin ang babae dahil ayaw niyang makaabala sa mga ito. Tahimik at maingat na naglakad si Kairi pabalik sa kwarto at sinikap na huwag maramdaman ng dalawa ang presensya niya. Pero naantala siya sa akmang pag-alis nang malakas siyang tinawag ni Abay mula sa kanyang likuran. Kuya Kairi. Nandyan ka pala. Kanina ka pa dyan? May itatanong sana ako, wika ni Abay na sinadya talagang tawagin ang lalaki nang sa gayon ay makita niya ang reaksyon nito matapos marinig ang usapan nila ni Seichi. Napilitan namang humarap si Kairi sa dalaga at sinikap na maging blanko lang ang ekspresyon. Wala rin siyang pakialam kung nandoon pa ang ungas niyang kaibigan. Magpapanggap na lang siyang walang narinig sa mga pinag-usapan ng mga ito. Yes? What is it? Kaswal na tanong ni Kairi nang humarap sa babae sa seryosong anyo. Nakahinga siya ng maluwang nang makitang wala na si Seichi. Siguro ay umalis na ito kanina pa. Nakaramdam naman ng panlulumo si Abay matapos makita ang ekspresyon ng lalaki na para bang patay mali siya lang ito sa mga narinig. Ni walang kahit anong pagsiselos ang makikita sa mukha nito at sa tingin pa nga niya ay lalong maging cold ito sa kanya. Iitatanong ko lang sana kung anong. Hindi masundan ni Abay ang sasabihin dahil ang totoo ay wala na rin talaga siyang itatanong sa lalaki. Gusto lang talaga niyang makita ang reaksyon nito matapos marinig ang eksena kanina. Kunot noong tanong naman ni Seichi na tila ba nainip. Sorry, nakalimutan ko na, Kuya Kairi, paghingi niya ng sorry sa lalaki. CJ, alis na ko, come with me. Kailangan nating magpunta sa presinto ngayon. Nahuli na ng mga pulis si Henry Scott at kailangan nila ang statement mo, putol ni Kairi sa sinasabi ng dalaga. Sa narinig ay nanlaki ang mga mata ni Abay sa sobrang tuwa dahil sa magandang balita. Talaga? Thanks God, bulalas ni Abay sa kawalang ano ilumundag papalapit sa binata at yumakap. Ang saya niya dahil finally ay nahuli na rin ng mga pulis ang hayop na si Henry. Mapapanatag na ang kanyang loob dahil alam niyang mabubulok na ito sa bilangguan. Thank you so much, Kuya Kairi. Utang ko sa iyo ang lahat, taos, pusong pasasalamat niya saka hindi mapigilan ang sariling mapaiyak. You okay? Habang sakay ng sasakyan at naglalakbay ang isipan, ay bumaling ang paningin ni Abe kay Kairi na noon ay nakatuon ang paningin sa madilim na kalsada habang nagdadrive. Nagpunta sila ng presinto para magbigay ng kanyang statement hinggil sa patong-patong na kasong kinakaharap nito. At sa awa ng Diyos, ay naging maayos naman ang proseso ng pagtatanong sa kanya at nasagot naman niya iyon ng maayos kahit pa nga kinakabahan siya. Mabuti na lang din at hindi sila nagkita pa ni Henry Scott dahil hindi niya alam kung paano haharapin ang demonyong lalaki. Hindi naman siya natatakot dito dahil alam niyang kasama niya si Kairi, pero alam niyang hindi pa siya handa para harapin ang hayop na lalaki. Next month ang magiging unang hearing at naisip ni Abay na may oras pa siya para mag-prepare. Hindi lang sa isip kundi maging ang kanyang katawan ay kailangan niyang ihanda. She wants to be strong and healthy to show Henry that she's not affected by all the misery he has caused her. I'm okay. Medyo napagod lang siguro, tugon ni Abay sa kakiming ngumiti sa lalaki. Gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain muna? Dinner na rin naman.
Kanina pa kasi napapansin ni Kairi na tahimik ang dalaga at alam niyang malalim ang iniisip nito. Sandaling nag-isip si Abbay. Gusto rin naman niyang mag-unwind at medyo gutom na rin siya, kaya tumango siya. CJ. Nice, ani Kairi sa kaminanyobra ang sasakyan patungo sa kung saan. Hindi na namalayan pa ni Abbay kung gaano katagal silang bumiyahe at nakatulog na nga siya sa sasakyan dahil sa sobrang pagod at antok. Nagising lang siya nang maramdaman ang marahang pagyugyog ni Kairi sa kanyang balikat. Hey, wake up. We're here, nakangiting wika nito. Napamulat naman si Abbay saka marahang inikurap-kurap ang mga mata na bahagyang nanlalabo pa. Nasaan ba tayo? Do I snore while sleeping? Tanong niya sa namamaos na tinig saka pinunasan ang tuyong laway sa gilid ng bibig. Hindi naman mapigilang matawa ni Kairi dahil sa sinabi nito. Gusto sana niyang sabihin na pero aalala siyang baka ma-offend ito. In fact, habang natutulog ay nakanganga pa nga ang dalaga na akala mo'y naghihintay na mahulog ang prutas sa mismong bibig. Hindi rin niya maiwasang balikan ang eksena kanina kung saan, habang nagmamaneho ay wala sa sariling napalingon siya sa babae dahil sa lakas ng paghilik nito. At dahil doon, dumako ang mga mata niya sa bibig nito na bahagyang nakaawang at tila ba tinutokso siya. Carrie couldn't explain it, but as he watched her mouth slightly open, he felt like Demon was whispering in his ear, telling him to kiss her. Dahilan para pansamantala siyang mawala sa focus at muntikan ng bumangga sa kasalubong na kotse. Mabuti na lang talaga ay kaagad siyang nakapagmenor at mabilis na iniwas ang minamaneho. Nope. And don't worry, you're still beautiful even when sleeping. Automatikong nagising natutulog na kaluluwa ni Abbay nang marinig ang sinabi nito. Nabigla pa nga siya nang makitang sobrang lapit nito sa kanya na para bang akmang hahalikan siya nito. Ano bang ginagawa mo, Kuya Kairi? Nautal na tanong ni Abbay habang lakas ang kabog ng kanyang dibdib. I'm just unbuckling your seatbelt, tugon naman ito na parang wala lang habang ipinagpapatuloy ang ginagawa. Dahil doon, niyuko ni Abbay ang sarili at nakaramdam siya ng pagkapahiya nang makitang totoo nga ang sinasabi nito. Kasalukuyan itong tinatanggal ang seatbelt sa kanyang tagiliran at wala itong pakialam kahit pa sobrang lapit nito sa kanya. Bakit? Akala mo ba hahalikan kita? Nakangising tanong naman ni Kairi nang sa wakas ay matagumpay niyang ma-unbuckle ang seatbelt nito. Oh what? No, bulalas niya sa kainalis ang tingin sa lalaki. Ang init ng magkabila niyang pisngi at gayon din ang kanyang pakiramdam kahit pa malakas naman ang air conditioning sa loob ng sasakyan. Alam ko naman tinatanggal mo lang ang seatbelt ko, no? Masyado ka kasing malapit kaya nailang ako, dagdag pa niya sa kapinaypayan ang sarili gamit ang palad. Okay, sabi mo nakangisi pa ring saad ni Kairi. Ewan niya pero nag-i-enjoy siyang makita ang pamumula ng mukha nito habang kausap niya. Let's go. I know you will love this place because it's mesmerizing, especially at night. Matapos sabihin yon ay nauna nang bumaba si Kairi sa sasakyan at pinagbuksan ng pinto ang dalaga. Mabilis namang bumaba si Abbay marahil dahil kagigising lang at hindi pa lubusang nagigising ang diwa ay sumabit ang paa niya at nag-out if balance. Mabuti na lang diwa ay sumabit ang paa niya at nag-out if balance. Mabuti na lang ay maagap siyang nasalo ni Kairi sa kanyang baywang at alalayan upang hindi matumba. Iyon nga lang ay naitapon niya ang sarili at napasubsob siya sa matipunong dibdib nito. Pero sa halip na mapahiya, sinamantala ni Abbay ang pambihira at napakagandang pagkakataon na iyon para singhot-singhutin ang pinaghalong pabango at natural male scent nito. That's Dior Sauvage. One of the most luxurious perfumes. What do you think? Nakapasa ba ako sa pang-amoy mo? Ano raw? Sandaling tila nag-loading ang isip ni Abbay sa narinig, pero kaagad din siyang lumayo sa lalaki nang mapagtanto ang ibig nitong sabihin, hindi naman kita sinisinghot, no. Natural lang na maamoy kita kasi sobrang lapit natin sa isa't isa. Kaya wag kang feeling diyan, napapahiyang saad ni Abbay sa kalumayo rito at umayos ng tao. Napailing-iling naman si Kairi. Sa tagal na niyan humaharap sa ibang tao dahil sa nature ng kanyang trabaho, kaya alam na niya kung nagsisinungaling ang tao sa isang tingin pa lang you are not good in lying, nakangisi pa ring saad ni Kairi. Anyway, let's go. Alam kong pagod ka na at gutom.
Marahang inalalaya ni Kairi ang dalaga sa baywang subalit iningatan niyang madikit ang palad niya dahil alam niyang mailang ito sa ganoong gesture. Pumasok sila sa loob ng isang two-story restaurant na may cozy and warm ambience. Mabuti na lang ay nakapagpa-reserve na kaagad siya kanina habang natutulog ang dalaga. Kundi, baka wala na silang maabutan pang pwesto sa dami ng customer na naroon sa gabing iyon. Wow! Ang ganda naman dito, bulalas ni Abbay nang makaupo. Nagniningning ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang napakagandang ilaw ng lungsod. Lihim namang napangiti si Kairi. Napili niya ang restaurant na iyon sa Antipolo dahil overlooking iyon at malayang natatanaw ang nagkikislapang city lights ng Maynila, Marikina at Cainta. Sa second floor ang pwesto na napili niya dahil open space iyon dahilan para malaya ka ring makasisinghot ka ang sariwang hangin. Do you like the place? Kaswal na tanong ni Kairi sa dalaga na noon ay malapad ang pagkakangiti. Masaya namang tumango si Abbay sa kasumagot, Yup. First time ko lang makapunta rito and for me, this is one of the best overlooking resto na napuntahan ko. I'm glad to hear that, tumatango-tango namang saad ni Kairi. So order na tayo. Matamis namang umiti si Abbay. Kahit alam niyang friendly dinner lang iyon, para sa kanya ay mistulan itong dinner date. Kanina pa rin niya napapansin na panay ang tingin ng mga babaeng naroon kay Kairi, kaya naman todo, pagpapacute siya para isipin ng mga itong totoong boyfriend niya ang binata. CJ. Kanina pa rin kasi ako nagugutom nakangiting sagot niya. Okay. Sumenya si Kairi sa isang waiter na kanina pa naka-standby at mabilis naman itong lumapit sa kanila. Good evening, sir, ma'am. Welcome to the Highlands Restaurant. Are you ready to order? What's your order? Tanong ni Kairi sa dalaga habang nakatingin sa menu na hawak. Okay. 1 Caesar salad, garlic bread, grilled salmon with dill sauce, and crepe Suzette. Subalit maya-maya inaputol ang pagsasalita ni Abbay nang mula sa kanyang likuran ay isang boses ng pamilyar na lalaki ang tumawag sa pangalan niya. Abigail? Is that you? Abigail, is that you? Naputol ang sana isasabihin ni Abbay nang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Puno ng pagtataka niyang nilingon ang taong iyon ay gayon na lang ang gulat niya at kabog ng dibdib nang makitang si Jake iyon. Jake ni. Mahina niyang usal. Hindi maintindihan ni Abbay ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. May ilang buwan na rin matapos ang kanilang breakup pero naroon pa rin pala ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Ang akala niya, nabura na iyon simula noong makilala niya si Kairi at magkaroon siya ng feelings para rito. Pero napagtanto niyang mali pala siya. Pansamantala lang niyang nakalimutan ang sakit pero hindi iyon nawala sa kanyang puso. At ngayong nasa harapan niya si Jake, ay para bang nanumbalik ang sakit na ipinaramdam nito sa kanya nang iwan siya nito sa ere. Oh my God! Ikaw nga, bulalas ni Jake habang nakatingin sa ex-girlfriend na mangyak-ngiyak. Gusto niyang yakapin ang babae pero nang maisip niya kung gaano niya ito nasaktan ay pinigilan niya ang sarili. Si Abbay, napilit namang pinatatatag ang dibdib kahit pa may namumuo na ring luha sa kanyang mga mata, ay buong tapang na tumayo at hinarap ang lalaki. What are you doing here? Malamig niyang tanong. I'm here for a company dinner and then I said. Bakit ka nandito? What do you need? Pinutol ni Abbay ang sinasabi nito sa kamariin na nagtanong muli. Bumuntong hininga naman si Jake sa kapalihim na ikinuyom ang mga kamao. We need to talk, Abbay. Please, listen to me, for what? Muling putol ni Abbay sa sinasabi ng dating nobyo. Tapos na ang lahat sa atin kaya wala na tayong dapat pag-usapan. Makakaalis ka na dahil nakakaistorbo ka. You see, I'm with someone else. Tinalikuran ni Abbay si Jake salka muling bumalik sa pagkakaupo. Pansamantalang nawala sa isipan niya si Kairi na kasalukuyang pinanonood sila na may seryosong anyo. Si Jake, na matagal nang gustong makausap si Abbay ay hindi sumuko. Matagal na niyang hinahanap ang babae pero hindi niya matagpuan dahil bukod sa nag-resign na ito sa trabaho ay wala na rin ito sa dating apartment. Kaya ngayong nasa harapan niya ito ay hindi na niya hahayaan pang hindi ito makausap at masabi ang totoong dahilan kung bakit mas pinili niya itong iwan. Please, Abbay, give me chance to explain. Please, I'm begging you, pagsusumamo ni Jake sa kahinawakan ang babae sa pulsuhan. Ano ba? Don't touch me,
bulalas ni Abbay na bahagyang napalakas ang boses, dahilan para bumaling ang paningin sa kanila ng mga naroroon. Doon na naalerto si Kairi. Tumayo siya sa kinaupuan at pumagit na sa dalawa sa kamadilim ang anyo na humarap sa lalaki. Bro, if she says she doesn't want to talk, respect that. You're just embarrassing yourself. Tila naman doon lang napansin ni Jake ang presensya ni Kairi, pero gayon paman ay hindi siya nagpatinag. Hindi naman nalalayo ang pangangatawan at taas ng dalawang lalaki sa isa't isa, kaya nang magharap ang mga ito at magkatitigan ay may namuong tensyon sa pagitan ng mga ito. Wala akong pakialam, matigas na sagot ni Jake sa kamuling bumaling kay Abbay na noon ay pulang-pula na ang mga mata sa pagpipigil ng iyak. Please, Abigail. Hear me out. Hindi ko ginustong saktan ka, kaya lang, sandaling nahinto si Jake sa pagsasalita. Matagal na niyang isipan kung dapat ba niyang sabihin kay Abbay ang totoo, pero ngayong nakita na niya iyon ay nakapag-decide na siyang sabihin ang dahilan kung bakit niya ito iniwan. Henry Scott threatened me. Sa narinig, ay wala sa sariling nilingon ni Abbay ang lalaki saka ang luha na kanina pa pinigilan ay kusa ng pumatak. Tumayo siya at muling hinarap si Jake na noon ay pigil-pigil rin ang emosyon. Anong sinabi mo? Tanong ni Abbay na nanginginig ang boses habang isa-isang bumabagsak ang mga luha. That bastard Henry Scott threatened me to hurt you. Bakit hindi mo sinabi sakin? Naluluhang tanong pa ni Abbay sa dating nobyo. Linga si Jake sa paligid at napansin niyang masyado na nilang naagaw ang atensyon ng mga naroroon. Kaya naman hinawakan niya si Abbay sa kamay at saka masuyong pinagmasdan ang dalaga. Sa ibang lugar tayo mag-usap, Abbay. Sasabihin ko sa'yo ang lahat, anang Jake. Sa narinig ay aalinlangan na bumaling si Abbay kay Kairi na parabang doon lang niya naalala. Nakatingin ito sa kanila subalit walang emosyon ang mababasa sa mga mata. Blanko lang ang ekspresyon ng mukha nito ng mga sandaling iyon. Sandaling nag-aalinlangan si Abbay dahil alam niyang nag-effort si Kairi para dalhin siya roon, pero mas nanaig sa kanya na malaman ang rason kung bakit mas pinili ni Jake na saktan siya. Pwede bang mauna ka ng mag-inner kay Kuya Kairi? Mag-usap lang kami, you don't need to ask the permission. Go on, umuwi ka lang ng maaga dahil baka mag-alala si Aling Leticia, agaw ni Kairi sa sasabihin sana ng dalaga. Pero ang totoo, may munting tinig sa isipan ni Kairi na nagsasabing pigilan ang babae sa pag-alis. May pagtutol sa kanyang puso ng mga sandaling iyon at para bang gusto niyang hilahin si Abbay palayo sa lalaking iyon. But he stopped himself. Because first of all, he had no right to do that. Who was he? What was their relationship to each other? Aside from the fact that he was her younger sister's friend, and they lived under the same roof, they had no other relationship. So what right did he have to stop her from doing what she wanted to do? Thank you, pilit ang ngiting sagot naman ni Abbay saka dinampot sa katabing upuan ang shoulder bag at tumalikod na. Binigyan naman ng simpleng pagtango ni Jake si Kairi bilang pasasalamat dahil pumayag ito na sumama sa kanya ang dalaga. Matapos niyon ay marahan niyang inalalayan niya si Abbay sa baywang palabas sa restaurant. Naiwan naman si Kairi na sinusundan na lang ng tingin ang dalawa na naglalakad palabas sa restaurant. Pero habang ginagawa niya iyon ay para bang may munting kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Excuse me, sir. Here is your order, untag ng waiter na para bang naalinlanaan launa ilalaaga hindi aadalnad, aalinlangan kung ilalapag o hindi ang mga pagkaing dala. Thank you, but please just wrap those foods. Zero okay, sir. Just wait a minute. Nang makaalis ang waiter ay muling naupo si Kairi na laglag ang balikat at bakas ang matinding lungkot sa mga mata. Sa apartment ni Jake tumuloy ang dalawa. Hindi rin maintindihan ni Abbay kung bakit pumayag siyang sumama doon. Gulong-gulo ang kanyang isipan at okupado iyon ng sari-saring tanong kung bakit pati si Jake ay idinamay ni Henry Scott. Paano nakilala si Jake ng demonyong iyon? Oh, what do you want? Gusto mo ba ng tubig? Nahihiyang tanong ni Jake kay Abby habang kumakamot sa bato. Sorry, tubig lang kasi ang may aalok ko sa'yo. O walang laman ang fridge. Naupo si Abbay sa 3-seater sofa habang inililibot ang paningin sa kabuuhan ng apartment ng ex-boyfriend. Ang laki na ng ipinagbago ng lugar na iyon simula noong huli siyang nakapunta roon. Magulo ang loob ng apartment at parabang napabayaan na.
Ang mga kortina, mga appliances, at furniture ay nanggigitata na at puno ng alikabok na para bang walang taong nakatira doon. Sige, water na lang, sagot ni Abay na sinulyapan ang lalaki habang isa-isang dinadampot ang mga maruruming damit na nagkalat sa sahig. Zero okay. Magluluto rin muna ako ng instant noodles para kahit papaano mainitan ang tiyan natin, ani Jake matapos mailagay ang mga maruruming damit sa laundry basket. CJ. Nawala sa paningin ni Abay si Jake matapos nitong magtungo sa kusina. Naiwan naman siyang muling inililibot ang paningin sa kabuuhan ng apartment. Maya-maya pa lumabas si Jake sa kusina at kakamot-kamot sa ulo dala ang malamig na tubig na nasa babasaging baso na may pangalan niya. Iyon ang couple mug na iniregalo niya noon kay Jake. Sorry, di pala ako nakapag-grocery. Bibili na lang muna ako sa labas, nahihiyang ani Jake saka inabot sa kanya ang tubig. Tinanggap naman iyon ni Abby at saka lumago. Nang mga lahati ang laman yon ay sa kanya inilapag ang baso at bumaling sa lalaki na nakatayo malapit sa pinto. It's okay. Di naman yan ang ipinunta ko rito. I want to know the truth about why you broke up with me, diretsang wika ni Abay sa lalaki. Nang marinig iyon ay humugot ng malalim na buntong hininga si Jake, saka walang nagawa kundi maupo sa sofa, katapat ng kinaupuan ng dating nobya. Nakilala ko si Henry Scott dahil ipinakidnap niya ako sa mga tauhan niya, panimula ni Jake. Nagulat si Abay sa narinig. Walang nababanggit sa kanya si Jake tungkol doon noon. Ipinakidnap ka? Bakit di ko alam? Napayo ko si Jake dahil hindi niya kayang tumingin ang diretso sa mga mata ng babae. Didn't tell you because didn't want you to worry. Besides, buhay naman akong nakauwi. Sandaling binalikan ni Abay sa kanyang isipan ang mga nakaraan. Naalala niyang isang beses ay umuwi si Jake na puro galos at pasa ang katawan. Marumi rin ang kanyang damit na parabang nakipagbuno sa kalabaw. Ang rason nito sa kanya noon ay may nakaalitan daw itong kasamahan sa trabaho at nagpang-abot ang imna ito. Kahit na. Dapat sinabi mo pa rin sakin. Paano kung namatay ka? Galit na tanong ni Abay sa lalaki habang pinupukol ito ng masamang tingin. But I'm alive. Walang saysay na sabihin pa sayo dahil alam kong mag-aalala ka lang. Hindi kumibo si Abby at nanatili lang na masama ang tingin niya sa dating nobyo. Henry Scott told me everything about you. But didn't believe him because knew you could never do those things. Sinabi ko sa hayop na iyon na hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Nawala akong pakialam kung ano at sino ka man. Ang mga salitang iyon ni Jake ay parang patalim na unti-unting sumasaksak sa puso ni Abay. Sa tagal ng naging relasyon nila ni Jake ay alam na niya kung nagsasabi ito ng totoo. At sa mga sandaling iyon, nasasaktan siya dahil ramdam niya sa kanyang puso na totoo ang sinasabi nito sa kanya. Napayuko si Abay sa kanyang paanan dahil pinipigilan niya ang kuhang gustong kumawala roon. Ayaw niyang umiyak sa harapan ni Jake, ayaw niya. Nang sabihin ko yun, binubog ako ni Henry Scott at pinagbantaan niya akong kung hindi kita iiwan, papatayin ka niya at ang pamilya mo. I can't do anything. I hated myself because it was so useless. I can't ever save you from that bastard. Jake's voice cracked after saying those words, a sign that he was crying. Nanatili namang nakayuko si Abay pero ang kanyang mga luha ay isa-isa na ring bumabagsak sa kanyang kandungan. Kaya kahit masakit, pinakawalan kita. That was the only way I could think of to help you to break up for your own good. Namayani ang mahabang katahimikan sa dalawa ng mga sandaling iyon, subalit kapwa umiiyak ang mga ito. Kinamuhian niya si Jake dahil ang buong akala niya ay iniwan siya nito sa kadahilan ng hindi nito tanggap ang tunay niyang pagkatao. But it turned out that he only did what he knew was best for her. Tumayo si Jake mula sa kinaupuan at lumuhod sa paanan ni Abby habang umiiyak. Ginagap niya ang nanginginig na mga kamay ng dating nobya at sa kabuong puso na tumingin sa mga mata nitong hilam ng luha. I am really sorry, Abigail. Alam kong iniisip mo na iniwan kita dahil hindi kita tanggap. But you know what? Don't care who or what you are. I love you so much and I'm willing to do anything for you. Hindi sumagot si Abby at nanatili lang sila sa ganoong posisyon habang umiyak. Lumipas ang mahabang sandali na ganoon lang ang kanilang posisyon hanggang sa unti-unting kumalma ang isa't isa. See, can you come back to me?
Maya-maya itanong ni Jake sa namamaos na tinig. Sobrang miss na kita at hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, Abigail. Nag-angat ng tingin si Abbay sa luhaang pisngi ng lalaki. Pero nanatili lang siyang nakatingin na para bang lumilipad ang isipan. Kaagad naman itong nahalata ni Jake, kaya malhigpit niyang niyakap ang babae at bumulong. Hindi kita minamadali. Alam kong magulo pa sa'yo ang lahat, Abbay. Pero pangako, maghihintay ako. Sasamahan kitang hanggang sa matapos ang kaso laban kay Henry Scott, at saka mo ibigay ang sagot mo. Wala naman sa sariling tumango si Abbay ng mga sandaling iyon bilang sagot. Thank you, Abbay, bulalas pa ni Jake sa kamuling yakap ang babae ng buong puso. 3:00 na ng madaling araw pero hindi pa rin makatulog si Kairi. Balisa siya na para bang mayroon siyang gustong gawin na hindi niya mawari kung ano. Kaya naman sa halip na pilitin ang sarili na matulog ay kumuha siya ng brandy mula sa minibar ng mansyon at nagtungo sa balcony para doon magmuni-muni habang umiinom. Ilang sandali pa'y mula sa balcony ay isang black isgu ang huminto sa tapat ng mansyon. Kumunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan kung sino dahil hindi siya pamilyar sa sasakyang iyon. Maya-maya pa'y bumaba sa sasakyan ang pamilyar na lalaki at kasunod naman nito si Abbay. Automatikong nagtagisan ang kanyang mga bagang nang makita ang dalawa na para bang masaya ng mga sandaling iyon. Hindi siya nakikita ng mga ito dahil sinadya niyang huwag magsindi ng ilaw sa balcony, pero ang mga ito ay malinaw niyang napagmamasdan dahil sa automatic light sensor na siyang nagbibigay liwanag sa main gate. Kumuyom ang mga kamao ni Kairi habang madilim ang anyo na pinanood ang dalawa na sandaling nag-uusap. May munting kirot din siyang nararamdaman sa kanyang dibdib habang malungkot ang mga matang nakatingin sa dalawa. Is he jealous? But Kahle? Mahigpit ang hawak ni Kairi sa babasaging baso habang nakatingin sa dalawang tao na nag-uusap sa labas ng gate ng mansyon. Kung nakamamatay lang ang tingin, baka bumulagta na ang dalawa ng mga sandaling iyon. Hanggang sa maya-maya pa ay naghiwalay na rin ang dalawa. Pumasok na si Abbay sa loob at umalis na rin ang lalaking kasama nito. Sandaling nag-isip si Kairi. Parang may bumubulong na demonyo sa kanyang isip na kumprontahin ang dalaga. Natanungin ito kung bakit madaling araw na umuwi at may kasama pang lalaki. But Kairi restrained himself. What right did he have to confront her? She wasn't even his sister and even less so, she wasn't his girlfriend to interfere in her personal life. Ngunit marahil sa epekto ng alak na nainom, ay kusang kumilos ang katawan ni Kairi. Mabilis siyang nagtungo sa hallway at inabangan ang pagdaan ni Abbay. Tulog na ang lahat ng tao sa mansyon kaya naman kampante si Kairi na walang makakakita sa kanya ng mga oras na iyon. Isa pa, gusto lang naman niyang kausapin si Abbay tungkol sa isang bagay at wala siyang balak na kung ano. Samantala, pagpasok ni Abbay sa mansyon ay lihim siyang magpasalamat dahil maliban sa mga security personnel at bodyguards, ay wala nang iba pang gising ng mga sandaling iyon. Kapag nagkataon, hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag ang pag-uwi niya ng madaling araw. Maingat at marahan ang bawat hakbang ni Abbay habang umaakyat sa malaking hagdan. Panay din ang lingod niya sa paligid na para bang isang kawatan na nag-iingat na mahuli. Nang sa wakas ay makarating ng second floor, ay nakahinga ng maluwang si Abbay. Tuloy-tuloy at nagmamadali niyang tinalunton ang madilim na hallway. Sa pagmamadali, hindi napansin ni Abbay ang isang figura ng tao na nakatayo at nakasandal sa pader, dahilan para matalisod siya at muntikan ng matumba. Mabuti na lang, mabilis siyang nasalo ng taong iyon, kaya sa halip na sa sahig siya lumagapak, ay sa bisig nito siya naglanding. Elvie, are you in such a hurry? Are you afraid someone will see you coming home late? Saad ng pamilyar na tinig. Kaagad nakilala ni Abbay ang boses na iyon, kaya ganoon na lang ang pagkagulat niya. Dali-dali siyang kumawala sa pagkakayapos nito sa kaumayos ng tayo. Kasabay niyon, malakas din ang kabog ng kanyang puso, lalo pat nasamyon niyang amoy alak ang lalaki. Ikaw pala, Kuya Kairi. Bakit gising ka pa? Kumakabog ang dibdib at nautal na tanong ni Abbay sa lalaki. Umayos ng tayo si Kairi at sinadya niyang iharang ang katawan sa hallway nang sa gayon ay hindi ito makasulot sa kanya. Gusto niya itong kumprontahin kahit hindi niya alam kung para saan. He just felt like he was her boyfriend and he caught her with another man. I'm waiting for you, Z. Ani Kairi sa namamaos na tinig. Ha?
Bakit naman, puno ng pagtatakang tanong naman ni Abay bagaman kinakabahan pa rin. Sandaling namagitan ang katahimikan sa pagitan ng dalawa na parabang nagpapakiramdaman sa isa't isa. Kapwa ang marahan nilang paghinga ang tanging maririnig sa paligid ng mga sandaling iyon. Who's that guy? Is he your ex? Pinag-isipan talaga ni Kairi ang tanong na iyon at bahala na kung ano pa ang isipin nito sa kanya. He just wants to know what the relationship is. Samantala, hindi naman inaasahan ni Abay na itatanong iyon ng lalaki kaya nagulat siya. Bakit naman kaya gusto nitong malaman kung ano ang relasyon niya kay Jake? Nagagalit kaya ito dahil iniwan niya ito kanina sa dinner nila? Nang maisip iyon ay nakaramdam ng guilt si Abay. Basta na lang kasi siyang umalis at hindi nagpaalam kaya marahil ay galit ito ng mga sandaling iyon. Nang hindi sumagot ang dalaga ay biglang umahon ang inis sa dibdib ni Kairi. Kaya naman basta na lang niya itong hinapit sa baywang at kumilos upang isandal ito sa pader. Nagulat ang babae sa ginawa niya pero wala siyang pakialam ng mga sandaling iyon dahil parang maisariling buhay ang kanyang mga kamay at kusang kumikilos ang mga ito. Ano bang ginagawa mo? Gulat namang tanong ni Abay dahil basta na lang siyang hinapit sa baywang ng lalaki at isinandal sa pader. Napakalapit din nito sa kanya kaya malaya niyang nasasamyo ang pinaghalong alkohol at mint na hininga nito. Bigla-bigla ay parang naaakit siyang halikan ang lalaki ng mga sandaling iyon. I said, who's that guy? He's Jake, your ex-boyfriend. Umigting ang panga ni Kairi dahil sa narinig na halatang hindi niya nagustuhan ang isinagot nito. Saan kayo nagpunta? Bakit ngayon ka lang umuwi? Oh wait. Bakit mo ba ako tinatanong? Boyfriend ba kita? Gulong-gulo na kasi si Abay sa inaasal nitong bakit kung magtanong ito ay parang boyfriend niya ito. Ano ang karapatan nitong pakialaman ang personal life niya? Kahit bahagyang madilim ang pasilyo, malaya namang napagmamasdan ni Abay ang gwapong mukha nito. At ewan ba niya kung tama ba ang nakikita niya o guni-guni lang dahil biglang naging malamlam ang mga mata nito. Nasaktan ba ito sa sinabi niya? Pero bakit? Lumuwang ang pagkakahapit ng lalaki sa kanyang baywang kaya ang akala ni Abay ay pakakawalan na siya nito, pero akala lang pala niya iyon. Dahil bigla siya nitong isinandal sa pader at mahigpit na hawak ang magkabila niyang kamay. Ano bang ginagawa mo, Kuya Kairi? Nauutal at pigil hiningang tanong ni Abay. Nanlaki rin ang kanyang mga mata nang makitang sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa at kaunting pagkakamali lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. I'm asking because I'm jealous. Maya-maya isabi nito na nakapagpatuliro kay Abay. Wala sa sariling tanong niya. Pero sa halip na sumagot, namalayan na lang ni Abay na hinalikan siya nito sa kanyang mga labi. Nanigas ang kanyang katawan dahil sa matinding pagkabigla at parabang lumipad ang kaluluwa niya sa kung saan. Marahan at masuyo ang bawat kilos ng labi ni Kairi habang hinahalikan ang dalaga. Walang pagmamadali. Parabang ninanamnam niya ang isang masarap na pagkaing unang beses pa lang niyang natikman. Napakalambot ng labi nito at manamis-namis na parabang isang talulot ng bulaklak. Ay sasal. Kuya Kairi di. Mahinang anas ni Abay nang tumugon siya sa mainit na halik ng lalaki. Nakapikit ang kanyang mga mata at ninanamnam ang matamis na halik ng lalaking gusto niya. Hindi niya maintindihan pero para siyang mababaliw sa halik na iyon ng lalaki. Wala siyang idea kung bakit nila ginagawa ang bagay na iyon pero wala na siyang pakialam pa. Basta ang mahalaga, napakasaya niya ng mga sandaling iyon na parabang nasa alapaap siya. Maya-maya pa huminto ang lalaki sa paghalik sa kanya. Dahilan para nagmulat siya ng mga mata at salubungin ang matiim na titig nito. Para siyang malulunod sa mga tingin nito, kaya siya na ang kusang umiwas at ibinaling iyon sa ibang bagay. Pero nagulat siya nang masuyo siya nitong hawakan sa kanyang baba at pilit siyang iniharap upang muling magtama ang kanilang mga paningin. Pigil-pigil din niya ang hininga ng mga sandaling iyon habang hinihintay ang sasabihin nito. I think I like you, Abigail D. I think I like you, Abigail D. Mistulang sirang plaka na paulit-ulit na nagre-replay sa isipan ni Abay ang confession na iyon ni Kairi. Shucks! Hindi siya makapagsalita o ni makagalaw ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa gwapong mukha ng lalaki. Halos mabingi na rin siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso na para bang gusto nitong tumalon palabas sa kanyang dibdib. Anong sabi mo? Tanong ni Abay kahit na malinaw naman niyang narinig ang confession nito.
Gusto lang niyang makasigurado na hindi siya nananaginip ng gising ng mga sandaling iyon. I said, I like you. Do I have to repeat myself? Do you know how embarrassing this is? Nagkakagusto ako sa babaeng kasing edad lang ng kapatid ko, saad ni Kairi sa mahinang tinig na para bang puno ng frustration ng mga sandaling iyon. Natahimik si Abe at natutok ng dalawa niyang kamay ang bibig. Kung ganon, hindi nga siya nananaginip at totoo ang kanyang naririnig. Pero parang naumid ang kanyang dila ng mga sandaling iyon dahil hindi siya makapagsalita at nakatingin lang sa lalaki. Ano? Wala ka man lang bang sasabihin? Tanong pa ni Kairi. Nagsisisi si Kairi dahil uminom pa siya, tuloy ay nakapagsabi siya ng bagay na hindi naman dapat. Paano ngayon siya haharap kay Kiko kapag nalaman nitong nagkakagusto siya sa best friend nito? Isa pa, abogado siya at client niya ito. Ayaw niyang makaapekto ang personal feelings niya sa kanyang trabaho. Aano naman ang sasabihin ko? Nanginginig ang boses na tanong ni Abbay. Hindi talaga niya alam kung ano ang sasabihin sa lalaki ng mga sandaling iyon. Magpapasalamat ba siya? O kaya sasabihin niyang sila nila? Ano ba talagang sasabihin ko? Mag-isip ka naman, Abigail. Di bale na. Umaga na kaya matulog ka na. Mamaya na lang tayo mag-usap, anang Kairi sa kaakma ng tatalikod. Pero may kung ano ang bumubulong kay Abbay na tawagin itong muli at sabihin ang nasa isip. Ngayong umamin na ito sa kanya, gusto niyang malaman kung ano ang magiging relasyon nila sa isa't isa. Wait lang, Kuya Kairi est Kairi palad. Nahihiyang pagtawag ni Abbay sa binata. Nilingon naman ni Kairi ang dalaga sa kakunot noong tumingin. What? May sasabihin ka ba? Sandaling nag-atubili si Abbay kung sasabihin ang nasa isip pero eventually ay nagsalita rin siya. Aano lang kasi itatanong ko lang kung ano na ba tayo. Kasi 'di ba, alam mo namang may feelings din ako sa'yo tapos ngayon, sinabi mong gusto mo ako. Abot-abot ang kaba ni Abe habang sinasabi iyon pero kailangan niya isagot sa bagay na iyon dahil confused siya. Ayaw niyang umasa na mayroon na silang understanding sa isa't isa porket sinabi nitong gusto siya nito. Hindi tanga si Abbay. Alam na alam niyang malaki ang pinagkaiba ng salitang imahal at gusto. Sa case ni Abbay, alam niya sa kanyang sarili na unti-unti na siyang nahuhulog sa binata at hindi lang iyon basta simpleng crush. Kanina, nang kausap niya si Jake, akala niya ay may feelings pa siya para sa lalaking minahal niya ng 8 years. Iyon pala, guilt lang ang tanging nararamdaman niya para sa lalaki, lalo pat nalaman niyang malaki ang isinakripisyo nito para maprotektahan siya laban kay Henry Scott. Ilang segundo ring nakatingin lang si Kairi sa dalaga at pinag-iisipan ng husto ang dapat sabihin. Naiintindihan niya ito. Tulad nito, ayaw din niyang magkaroon ng misunderstanding sa pagitan nilang dalawa. Pero sa ngayon, confused pa si Kairi sa totoo niyang nararamdaman. Yes, he liked Abigail, but he knew there was a big difference between liking and loving. Right now, he may like Abbay and be jealous of seeing her with someone else, but that's very different compared to the love he felt for Naomi. Kaya ang bagay na iyon ay hindi basta minamadali at dapat na pag-isipan. You know that liking and loving mean different things. That's if I lie, I can't answer that right now. If you can wait, give me time, at least until the case is over, pakiusap niya sa babae. Natigilan naman si Abbay sa narinig. Naiintindihan naman niya ang punto ni Kairi pero bakit nasasaktan siya? Dahil ang ibig sabihin lang kasi niyon ay hindi ito sigurado sa nararamdaman. Sige, kung iyan ang gusto mo, sagot naman ni Abbay sa kapilit ng umiti. Nanatili namang nakatingin si Kairi sa dalaga na para bang may iba pang gustong sabihin, pero sa huli ay pinigilan din nito ang sarili. Okay. For now, go to your room and rest, bukas na lang tayo mag-usap, CJ. Good night. Matapos sabihin iyon ay basta na lang tumalikod si Abe at tumalilis. Hindi na niya hinintay pa na makasagot ang lalaki dahil parang gusto niyang maiyak. Ganoon pala ang pakiramdam ng unrequited love, masakit at nakakadismaya. Pero wala naman siyang magagawa. Thankful pa rin naman siya kahit papaano dahil may gusto sa kanya si Kairi. Iyon nga lang, hindi iyon katulad ng nararamdaman niya para rito. Siguro kaya ganon dahil mahal pa nito ang ex-girlfriend nito na kahit tawid dagat pa ay pupuntahan sa isang tawag lang. Mabilis na naglakad si Abbay papunta sa kanyang kwarto.
Pagdating niya roon, mahimbing nang natutulog ang kanyang nanay at mga kapatid sa malaking kama. Sa sama ng kanyang loob, basta na lang sumalampak si Abbay ng higa sa kama sa tabi ng kanyang nanay. Ni hindi man lang siya naghubad ng damit at sapatos, o di kaya ay naghilamos man lang. Ang bigat-bigat ng kanyang dibdib at pakiramdam ay maiiyak siya. Kaya naman para hindi niya maistorbo ang kanyang nanay at mga kapatid, dumapa siya at mariing inilubog ang mukha sa malambot na unan sa katahimik na umiyak. Maya-maya pa'y nagulat si Abbay ng isang marahang paghagod sa kanyang likuran ang naradaman niya, at kasunod niyon ay ang malamyos na tinig ng kanyang nanay. Kung ano man ang pinagdadaanan mo anak, alam kong makakayanan mo yan. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto nating mangyari ay natutupad. Ganoon din sa tao, hindi lahat ng mahal natin ay mamahalin din tayo pabalikti. Hindi maintindihan ni Abbay kung bakit parang nahulaan ng kanyang nanay ang pinagdadaanan niya. Ganoon ba talaga kalakas ang pakiramdam ng mga magulang? Nararamdaman nila kung may pinagdadaanan ang kanilang mga anak? Basta lagi mo lang tatandaan na mahal ka namin ng mga kapatid mo. Nandito lang kami lagi para sa'yo. Matulog ka na, anak ti. Kinabukasan, akala ni Abbay ay mas magiging maayos na ang pakikitungo nila sa isa't isa ni Kairi matapos ng nangyari kagabi. Pero heto silang dalawa, halos hindi magkibuan habang magkatapat sa dining table at kumakain. Kasama rin nilang nag-aalmusal ang pamilya niya, bukod kay Kiko at kay Uncle Kenji. Hiza, okay ka lang ba? Nakatulog ka ba ng maayos? Nakangiting tanong ni Kenji sa dalaga nang makitang namamaga ang mga nito at para bang buong magdamag umiyak. Dahil sa sinabi ni Kenji, ang lahat ay napalingon sa dalaga, gayon din si Keiko at Kairi. Napakunot noo si Kairi nang mapansing namamaga ang mga mata ng dalaga na para bang umiyak nito magdamag. Posible kayang nasaktan niya ito dahil sa sinabi niya? Mali ba siya ng sinabi? Pero bakit? Ang sabi nito kagabi ay payag itong maghintay? Oo po, Tito Kenji. Okay lang po ako. Nakagat po kasi ng ipis yung mga mata ko kaya medyo maga, pagdadahilan ni Abbay sa matanda. Pero don't worry po, carry lang po ito, dagdag pa niya sa kapilit ng umiti. Gustong malubog ni Abbay sa kinaupuan dahil sa matinding hiya, dahil alam niyang hindi kapanipaniwala ang rason niya. Alam niyang iniisip ng mga ito na nagsisingulang siya, kaya parang gusto na lang niyang maglaho na parang bula. Si Keiko naman na younger sister ni Kairi at best friend ni Abbay ay magdududang nakatingin sa kaibigan. Ilang taon na niyang kaibigan si Abbay kaya alam na niya kung nagsisingulang ito o hindi. She knew that her eyes were swollen from crying but she had no idea what the reason was. Lately, she had been coming home late because of work, so they didn't have time to bond. Aside from that, ramdam din niyang may pinagdadaanan ang kanyang best friend, dahil napapansin niyang madalas ay tahimik lang ito, bagay na nakakapanibago. Maingay at magulo si Abbay kaya sa oras na manahimik ito ay alam na kaagad niyang may mali. Well, hindi ba? Matapos lang ang summer project ng kanyang kumpanya, ay magli-leave siya ng 1 linggo. Magbabonding silang magkaibigan, kasama ang mga pamilya nito nang sa gayon ay ma-refresh ang isipan nito at makalimutan pansamantala ang dinadalang problema. Samantala, nahinto naman si Kairi sa akmang pagsubo ng kinakain nang marinig ang sinabing iyon ng dalaga. Kung ganon, iyon para ang rason kung bakit namamaga ang mga mata nito. Bigla siyang nakaramdam ng pag-aalala dahil maruming insekto ang ipis at maaaring mamaga at maimpeksyon ang sugat na dulot ng kagat nito. I'll take you to the hospital after breakfast. Kailangang ma-check yan ng doktor bago maimpeksyon, kaagad na saad ni Kairi saka ipinagpatuloy ang pagkain. Makahulugan namang napatingin naman si Kenji, si Keiko, at nanailati siya sa lalaki matapos marinig iyon. Wala silang idea kung ano ang namamagitan sa dalawa, maliban kay nanailati siya na ang buong akala ay nobyo ng anak ang gwapong binata. That's good to hear, Hijo, nakangiti at tumatango-tangong saad ni Kenji na para bang nasisiyahan sa nakikita. Isama mo na rin si Leticia at ang mga kapatid ni Abbay para naman makapamasyal, dagdag pa ni Kenji sa anak. Sabay naman na nandilat ang mga mata ni Utoy at Nen sa naulinigan. Pangarap talaga nilang makapamasyal sa Maynila dahil sa gigilang nila nakikita kung gaano kaganda ang lungsod. Kaya naman hindi maitago ang excitement sa mga mata ng kapatid ni Abbay habang nakatingin sa butihing matanda. Naku! Nakakahiya naman, Sir Kenji.
Hindi ba may trabaho itong si Kairi? Ako na lang ang sasama sa anak kong magpa-check up. Ayaw kong maabala pa si Kairi sa trabaho niya, nahihiya namang saad ni Leticia sa kaharap. Nanlumo ang mga mukha ni Utoy at Nen nang sabihin iyon ng kanilang nanay, bagay na napansin naman ni Kairi. Alam niyang excited ang mga kapatid ni Abay na mamasyal dahil ito ang unang beses na nakarating ang magkapatid sa Manila. Ikaw talaga, Leticia. Sinabi ko naman sa'yong huwag mo na akong tatawagin na sir. Besides, kompadre ko at ninong naman ni Kairi ang may-ari ng law firm kung saan siya nagtatrabaho, kaya walang problema kung absent man siya o late sa trabaho. Ang gusto ko, maipasyal kayo rito sa Maynila nang sa gayon ay mag-enjoy naman ang mga kapatid ni Abay, mahabang paliwanag ni Kenji, habang matamis na nakangiti. Don't worry, Nana Leticia. Di nyo kailangang mag-alala dahil hawak ko ang oras ko. Segunda naman ni Kairi, sabay sulyap kay Abay na noon ay pulang-pula ang mukha. Is she blushing? O may sakit kaya pulang-pula ang mukha niya? Tanong ni Kairi habang palihim na nakatingin sa dalaga. Sigurado ka ba, Hijo? Naniniguro namang tanong ni Leticia. Yes. Hindi na sumagot pa si Leticia, sa halip ay ngumiti na lang siya ng matamis at saka binalingan ang anak na si Abay na para bang lutang ang isip. Anak, ayos lang na sayong sumama kami ng mga kapatid mo sa lakad ninyo ni Kairi, tanong niya. Alam niyang may hindi pagkakaunawaan ang dalawa, kaya naisip niyang baka maging istorbo lang sila sa dalawa. Walang sa sariling bumaling naman si Abay nang marinig ang mag-aakalang boses ng kanyang nanay. Ramdam niyang pag-aalinlangan ito dahil iniisip niyang baka makagulo lang ang mga ito sa kanilang dalawa ni Kairi. Naman po, Nay. Bakit naman po hindi? Alam kong matagal na ninyong gustong makapamasyal sa Maynila sagot ni Abay sa kabumaling sa dalawang kapatid. Di ba gusto niyong pumunta sa Enchanted Kingdom? Tanong niya sa dalawa na mabilis namang tumango. Pupunta tayo ron. Sasakay tayo ng Ferris wheel at roller coaster, excited lang dagdag niya sa mga kapatid. Talaga, ate, bulalas naman ni Utoy at Nen. Yup. Promise ni ate yan. Masayang-masaya ang dalawa matapos marinig iyon. Basta ang excitement sa mga mata nito gayon din sa kanilang nana Leticia. At para kay Abay, napakagaan sa dibdib na makitang napapasaya niya ang mga mahal niya sa buhay. Katulad ng napag-usapan, pagkatapos mag-almusal ay kaagad na gumayak ang pamilya ni Abay. Excited ang mga ito na makapasyal, gayon din siya. Pero may isang bagay na pinoproblema si Abay ng mga sandaling iyon. Paano niya sasabihin kay Kairi na hindi naman talaga totoo na nakagat ng ipis ang kanyang mga mata? And my God! Paano niya aaminin sa lalaki na kaya iyon namamaga dahil magdamag siyang umanggal dahil feeling niya, argabyado siya hindi siya mahal ni Kairi? Nakasakay na ang kanyang nanay at mga kapatid sa kotse, samantalang si Abby naman ay nag-aatubili pa ring nakatayo lang sa tapat ng kotse at kinakabahang nag-iisip. What are you doing? Bakit hindi ka pa sumakay? Bahagyang nagulat at napaatras si Abay nang marinig ang baritonong boses ng binata sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito ay hindi niya mapigilang mapasinghap nang makitang napakagwapo nito sa suot na simpleng white polo at khaki pants. Iyon ang unang beses niyang nakitang nakasuot ng casual attire ang lalaki kaya sa tingin niya ay mas bumata pa ito kaysa sa totoong edad. Shit! Pakiramdam ko malalaglag ang panty ko. Sobrang gwapo talaga ng lalaking to, saad ni Abay sa kanyang isipan habang nakatulalang nakatingin lang sa lalaki. I said, what are you doing here? Bakit hindi ka pa sumakay? Pag-uulit na tanong ni Kairi dalaga. Feeling ko kasi malalaglag ang panty ko may isasabihin pala ako, bulalas ni Abay. Buti na lang nakontrol niya ang bibig niya na ipahiya ng gusto ang sarili. What is it? Kaswal namang tanong ni Kairi sa dalaga na parabang balisa habang kaharap niya. Sandaling na nahimik si Abay na parabang nag-iisip kung sasabihin ba o hindi. Kagat niya ang pang-ibabang labi at tensyonado ng mga oras na iyon. Ano kasi iyong ano? Hindi kasi iyon ano Hindi matuloy-tuloy ng dalaga ang sinasabi kaya naman hindi na nakatiis pa si Kairi inunahan na niya ito. Kapag hindi ka tumigil sa kakaano mo dyan, hahalikan kitad. Kapag hindi ka tumigil sa kakaano mo dyan, hahalikan kitad. Anong sabi mo? Parang timang si Abay ng mga sandaling iyon habang nanlaki ang mga matang nakatingin sa lalaki. Bakit para yatang nabibingi na siya? Tama ba ang kanyang narinig?
Hahalikan daw siya nito. Pero bakit? Hindi mapigilang mapailing-iling ni Kairi habang nakatingin sa kaharap na dalaga. Mukhang wala ito sa wisyo ng mga oras na iyon kaya parang lutang ito habang kausap niya. Nakatulog kaya ito ng maayos kagabi? Ang sabi ko, may sasabihin ka ba? Para kasing may gusto kang sabihin sakin, pag-ulit ni Kairi. Biglang nagbalik ang kaluluwa ni Abay na pansamantalang nahiwalay sa kanyang katawan matapos marinig ang sinabi ng binata. Yumuko siya sa kanyang mga palad at hiyang-hiya na nagsalita. Ano kasi? Hindi naman talaga ano. Hindi naman talaga nakagat ng ipis ang mga mata ko kaya namamagad. Kumunot naman ang ni Kairi sa sinabi nito. Kung hindi iyon nakagat ng insekto, bakit magang-maga iyon? Umiyak kaya ito? Pero bakit? Pero bakit namamaga ang mga mata mo? Diretsong tanong niya sa dalaga. Nakagat ni Abay ang pang-ibabang labi. Alam niyang nakakahiya ang kanyang dahilan pero wala siyang choice kundi sabihin ang totoo. Ano kasi umiyak kasi ako? Natigilan si Kairi sa rason na sinabi ng dalaga. Kung ganon, tama nga ang hinala niyang umiyak ito. Pero sa anong rason naman kaya? Nasaktan kaya niya ito sa mga sinabi niya? Bakit ka naman umiyak? Dapat ba talagang sabihin ko pa sayo? Sa halip ay nakangusong baliktaong ni Abay. Secret na lang yun. What? No way. Naningkit ang mga mata ni Kairi nang marinig iyon. You need to tell me the truth or else T. Or else, what? Lakas loob na ganting tanong naman ni Abay. Or else, I'll kiss you right now and right in front of your family, or else, hahalikan kita ngayon at sa harapan mismo ng pamilya mo, seryosong saad ni Kairi. Wala siyang panahon para makipagmatigasan sa babae. Ang gusto niya ay magsabi ito ng totoo nang sa gayon ay ma-resolve nila ang kung anumang problema nito. Napaatras naman si Abay sa sinabi nito pero hindi pa rin siya nagpatinag. Paano naman niya sasabihin sa lalaki na kaya siya magdamag umiyak ay dahil hindi pa ito sigurado sa nararamdaman samantalang siya ay alam niyang mahal na niya ito. In short, nasasaktan siya dahil hindi sila pareho ng feeling sa isa't isa. Hindi mo kayang gawin yun. Kilala kita. Di mo ipapahiya ang sarili mo sa harap ng pamilya mo, muli ay lakas loob na saad ni Abay. Sa ilang buwan niyang nakasama ang lalaki, kahit papaano ay may ideya na rin siya sa ugali ni Kairi. Seryosong tao ito at bihira lang umiti, bagaman mabait ito sa lahat ng mga tao sa mansyon. Kaya mapakasambahay man o mga bodyguards ay kasundo nito. But Carrie is the type of person who always suppresses his emotions. He rarely sees his family members happy, angry, or sad, and he often just goes through whatever he's going through alone. Are you provoking me? Nakangising tanong ni Kairi sa dalaga saka pinakatitigan ito sa mga mata. Kitang-kita niya kung paano nag-blush ang pisngi nito bagay na nagpaganda lalo rito. Do you want me to kiss? Humakbang si Kairi ng ilang hakbang palapit sa dalaga at lihim siyang napangiti nang makitang nahintakutan ito. Ano na? Bakit ba kasi gusto mo pang malaman? Nautal-utal namang tanong ni Abay sa kahumakbang paatras. Pakiramdam din niya ay napakainit ng kanyang pisngi at punong tenga dahil sa matinding hiya dahil titig na titig ito sa kanya ng mga sandaling iyon. Because I want to know the truth. Ang kulit mo naman. Secret nga, kagatlabing sagot ni Abay na hindi makatingin sa mukha ng kaharap. Dahil ba to sa sinabi ko? Inisip mo bang unfair sa'yo dahil hindi tayo pareho ng nararamdaman, ang huli ni Kairi? Ito lang naman kasi ang naiisip niyang rason para umiyak ito. Sa isang banda, naisip din naman ni Kairi na unfair nga iyon para sa dalaga. Pero ayaw niya lang naman na masaktan ito dahil tinitimbang pa niya ang mga bagay-bagay. Oh what? Hindi no. Assuming ka naman masyado pagsisinungaling ni Abay. Kaya ako umiyak kasi ano? Kasi what? Puto ni Kairi na para bang naubusan na ng pasensya. Dahil wala nang maisip pa, at ayaw naman ni Abay na ipahiya ang sarili ay gumawa na lang siya ng alibi. Henry Scott threatened him so he did that. I felt guilty when I found out and cried all night, mahabang salaysay ni Abay. Otomatikong nagdilim ang anyo ni Kairi nang marinig ang sinabi ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng inis sa kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Kaya sa halip na sumagot, basta na lang siyang tumalikod at sumakay ng sasakyan. Naiwan namang naguguluhan si Abay. May nasabi ba siyang masama?
Bakit parang galit yata ito? Alam ba nitong nagsisinungaling siya? Anak, sumakay ka na. Ikaw na lang ang hinihintay. Nakakahiya naman kay Kairi. Boses ng kanyang nanay Leticia ang pumukao sa dalaga ng mga sandaling iyon na nakatulala. Nilingon niya ito at nakita niyang nakadungaw ito sa nakabukas na bintana ng kotse. Ha? Oo po, Nay. Susunod na. Nagmamadaling nagtungo si Abbay sa sasakay at binuksan ang pinto ng backseat, pero pinigilan siya ng kanyang nanay Leticia sa akmang pag-upo roon. Anak, doon ka na umupo sa tabi ni Kairi para may kausap siya at hindi siya mainip. Anang nanay Leticia saka bumaling kay Kairi na noon ay tahimik lang at diretso ang tingin sa kalsada. Ayos lang ba, Hiyo? Mula sa rearview mirror ay sinilip ni Kairi ang matandang babae bago sumagot, it's okay. Siya po ang tanungin niyo kung okay lang sa kanyang katabi ako. Kunot noong nilingon naman ni Abbay ang binata. Bakit yata parang mailaman ang sinasabi nito? Hindi na sumagot pa si Abbay at sa halip ay sa passenger seat pumasok at naupo. Nang makitang ayos na lang lahat at minanyobra ni Kairi ang sasakyan palabas ng mansyon. Hindi na siya kumuha ng driver at siya na ang nagpresenta na mag-drive para sa araw na iyon. Tuwag na tayong pumunta sa ospital, ha? Wala naman akong sakit, muling paalala pa ni Abbay sa katabing binata na walang imik. Okay. As you wish, sagot nito na hindi man lang sumulyap sa direksyon niya. Teka, galit ka ba? Hindi mapigilan ni Abbay na itanong iyon dahil talagang wala siyang idea kung bakit bigla itong naging cold sa kanya. At bakit naman ako magagalit, malamig na tanong naman ni Kairi. Napakagatlabi si Abbay sa kapabulong na nagsalita. Dahil dun sa sinabi ko di. About what? Nagmamaang-maangang tugon ni Kairi na ang paningin ay nasa kalsada pa rin. Bumuntong hininga si Abbay. Mukhang galit nga yata ang lalaki kaya ganito ito magsasagot sa kanya. At dahil ayaw niyang magpatuloy ang cold treatment nito sa kanya ay walang nagawa si Abbay kundi umamin sa lalaki. The truth is, nasaktan lang kasi ako dahil yes, you like me pero hindi ka pa sure sa feelings mo. Unlike me, alam ko sa sarili kong higit pa sa pagkagusto ang feelings ko para sa'yo. Okay, let's date. Gusto ko maramdaman kung paano ka magmahal.